Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako. Kakain, iinom, at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Marahil hindi tayo satisfied sa laman ngayon ng ating wallet. Marahil hindi tayo natutuwa kung magkano ang perang nasa ating bulsa. Dahil minsan, o sabihin na natin kadalasan, ang nagbibigay ng lakas sa tao ay kung gaano kalaki ang kaniyang kayamanan. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang inspirasyon kung bakit ako nagpari. Ako ay lumaking sakristan sa aming parokya. At ang pari na kasakasama ko, siguro siya na yung masasabi kong pinaka-simple at namatay na mahirap na pari. Nagkasakit, siya ay dinadialysis. At isa sa masakit na narinig ko ay galing sa parokyano. Yung parokyano na palaging nagsisimba. Sabi nung parokyano na yon,
Ginagamit daw ni Father yung collection sa pagdadialysis. Ang sakit, no? Yung pagbintangan ka sa bagay na hindi mo alam. Dahil alam ko ang buhay nung paring iyon at naging inspirasyon ko sa pagsunod din sa Diyos. Sinabi ko doon sa parokyano, yung kapatid po niya sa abroad ang gumagastos sa kaniyang pagdadialysis. Yung taxi na kaniyang sinasakyan tuwing Lunes ay volunteer ng isang lay minister. Hatid sundo. Kaya po, mali po yung inyong sinasabi. At totoo, namatay siya, ang paring iyon, na ang laman ng kaniyang bank book ay 3,000 pesos. Sa tagal niya ng pagiging pari, naging monsenyor, pero ang kanya lamang naipon ay 3,000 pesos. Hindi yun alam ng mga maraming tao. Kaya nakita ko at sinaluduhan ko ang paring ito. Sana sa aming hanay ng kaparian, maging aral ang buhay ng bawat isa. Ang ebanghelyo ngayon ay nagsasalita sa ating lahat na hindi masama ang kayamanan. Hindi ito masama, hindi ito mabuti. Ano ang nagiging problema sa kayamanan? Ang nagiging problema sa kayamanan ay ang kasalanan ng kasakiman. The sin of greed. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Tama, sakto, totoo ang ating Poong Jesus Nazareno na wala sa laki ng kayamanan ang kahulugan ng buhay ng tao. Nasaan? Nasa pagsunod sa Diyos at pangangalaga sa kayamanang ibinigay niya. Huwag tayong maging sakim, greed, dahil hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin bukas kung kasakiman ang nakaugnay sa atin sa araw-araw. Ang talinhagang kaniyang ibinigay ay pagbubukas sa katotohanan ng buhay na hindi natin alam kung ano ang kahahantungan kung tayo ay hindi handa sa kinabukasan. Mag-iipon ka ba ng kayamanang hindi mo madadala o kayamanang ibibigay ng Diyos na nakaugnay sa kapayapaan at pag-ibig? Tayo ay maging satisfied kung anong meron tayo ngayon na hawak. Dahil alam ng Diyos na hindi kayamanan ng problema sa tao. Ang problema ay ang intensyon na meron tayo sa bawat buhay. Nababasa, nakikita ng Diyos
kung ano ang intensyon ng bawat isa. Kaya hindi natin maunawaan kung paano gagamitin o ipaprioritize ang bagay na meron tayo. Hingin natin sa Diyos na tanggalin sa atin ang kasalanan ng inggit at kasalanan ng kasakiman. Bagkus palitan ito ng biyaya ng pagpapala, ng biyaya ng pakikibahagi, at ang biyaya ng pagtanggap. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay sa Diyos lamang matatagpuan. Pagpalain tayo ng poong may kapal.